Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pagtatagumpay sa pagsubok at tukso. Tayo'y nahaharap sa maraming hamon ng buhay. Inaasahan na tayo'y magtamo ng mga bagay na panlipunan, pang-pisikal, pang-kaisipan, pang-pinansyal, at higit sa lahat, pang-espiritual. Ang hamon ay hindi maiiwasan. Sa ating espiritual na paglalakbay, dapat ay maghanda sa mga hamon at ang tawag sa mga ito ay pagsubok. Ang salitang tukso at pagsubok ay pwedeng pagpalitin sa Biblia o ika nga ay it can be used interchangeably. May mga tuwirang pagsubok sa pananampalataya na nagmula sa Diyos na may layunin na tayo'y lumago at maging malakas sa pananampalataya. Makikita natin na ang Diyos ay nag-utos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac sa bundok na ituturo sa kanya ng Diyos. Ang sabi nga sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 1 and 2, pagkatapos sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Abraham, narito ako," sagot niya. At sinabi ng Diyos, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." At nang marating na nila ang bundok, hindi nag-alinlangan na inihandog ni Abraham ang kanyang anak. Hindi siya nag-alinlangan na ito ay ihandog. Dahil ito'y isang pagsubok lamang sa pananampalataya, sinaway siya ng anghel ng Panginoon na gawin ito. Binati siya ng Diyos dahil nalagpasan niya ang pagsubok. Kaya sinasabi natin dito sa aklat naman ng Genesis chapter 22 verse 11 hanggang 12, tinawag siya ng anghel mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Sa isang banda, ang tukso ay pwedeng manggaling sa sarili natin o sa dyablo. Ang tukso na buhat sa atin ay resulta ng makasalanang kalikasan na namanan natin kay Adan. Ang makasalanang kalikasang nakabaon sa ating laman ay mag-aakay sa atin na gumawa ng kasalanan. Sa aklat naman ng Galatia, chapter 5, verse 19 to 21, sinasabi roon na hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabala ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganyang mga bagay. Lumalabas na ang makasalanang kalikasan ay isang puwersa na nasa atin na nagtutulak upang gumawa tayo ng kasalanan. Patulad ng karanasan ni Pablo na nais niyang gumawa ng mabuti, ngunit ang makasalanang kalikasan na nasa kanya ay gumagawa upang gawin niya ang kabaliktaran. Kaya mababasa natin na sinabi niya sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 16 to 20, sabi ron, "Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam ko walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig ko sabihin sa aking katawang makasalanan. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti,
Hindi ko lang magawa ang mabuting ibig ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Dagdag pa dito, sinabi ni Apostol Santiago na tayo'y natutukso dahil sa makasalanang pagnanasa. Kapag ating pinagbigyan ang tawag ng makasalanang kalikasan, hahanap ito ng paraan upang mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 13 hanggang 15, huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo ng ugat, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Sa kabilang bahagi, ang tukso ay pwedeng tuwirang manggaling sa dyablo. May mga tuwirang pag-atake galing sa puwersa ng kasamaan upang ihiwalay tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpain ng bitag upang tayo ay mahulog sa tukso. Sabi ni Pablo sa aklat ng Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Katotohanan tayo'y kasali sa paikipaglabang espiritual. Ito ang pananamantala ng dyablo sa ating mga kahina at pagiging kampante sa pananampalataya. Higit pa dito, sinabi ni Santiago sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ang layunin ng tukso ay upang malayo tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbaling sa pansariling paniniwala at pagdanasa. Natutokso tayo na mamuhay ng isang buhay na kulang sa panalangin, araw na walang pagbasa at pagdinilay-nilay ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan, inuuna ang mga bagay na makasanlibutan kaysa sa kaharian ng Diyos. At pag-iisip ng mga bagay o tao na higit na mahalaga para sa atin kaysa sa Diyos. Kaya sa pag-aaral na ito, suriin natin ang tatlong pangyayari sa kasulatan, sa banal na kasulatan, na magtuturo sa atin kung paano tayo magtatagumpay sa mga pagsubok at tukso. Una, ang pagtukso kay Jesus or the temptation of Jesus. Makikita natin yan sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 2 hanggang 11. Sabi po ron, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang na mumuntawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, at sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos,
Dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Verse 9, sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng dyablo at dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Napakahalaga na maunawaan ang kahulugan ng mga tukso ni Jesus sa ilang o sa disyerto. Ito'y nangyari makatapos na siya'y mabautismuhan sa tubig kung saan ipinahayag ng Ama na si Jesus ang kanyang anak habang ang Espiritu ay bumababa sa anyong kalapati. Ang bautismo ni Jesus ay kumakatawan hindi ng kanyang pagsisisi kundi ng pagsisisi ng buong lahi ng sangkatauhan. So yung baptism ni Jesus is a representation ng repentance para sa sangkatauhan. Sa katunayan, ang ika-4 na kabanata ng Mateo, itong 4th chapter of Matthew, ito ay paghahanda ni Jesus sa kanyang misyon at pagkatawag sa patuloy na pagtugon ng kanyang sarili sa pananalangin at pag-aayuno. Dapat siyang magdusa at mamatay bilang tao na hinihingi ng gawaing pagtubos ni Kristo. Sa paggawa nito, ang makataong kalikasan ni Kristo ay mapapailalim sa kalooban ng Diyos. Ito ay dahilan kung bakit nagpapatuloy siyang nananalangin sa hardin ng Getsemani. Sinabi niya, Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap o yung sorrow, yung cup of suffering. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Yan ang sabi sa Matthew 26 verse 39. Ang prinsipyong ito ay umiiral pa sa atin hanggang ngayon. Kapag gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos, ang tukso ay darating. Pipigilan ka ng dyablo na lumago sa pananampalataya. Hadlangan kanya na maglingkod. At upang hindi mo matupad ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. May 3 bahagi kung saan tinukso si Jesus. Una, pagnanasa ng laman. Lust of the flesh. Si Jesus ay nagayuno ng 40 araw at siya'y gutom at uhaw. Walang masama sa pagkain ng tinapay, ang pagkain ay kinakailangan. Kung bakit ito ay mali, dahil sa paraan para makuha ito. Nais ng dyablo na gamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan upang matugunan ang gutom sa pagkain kaysa sumunod sa buong pagtitiwala sa Ama. Kung gagawin niyang tinapay ang bato sa pamamagitan ng kapangyarihan, paring mabigo siya sa kanyang misyon na ang kanyang kamatayan ay maging handog para sa ating mga kasalanan. Kung pairalin ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan, hindi po siya mamamatay. Walang magiging crucifixion. At kapag walang crucifixion, pag hindi siya napako sa krus, walang magiging katubusan sa kasalanan. There will be no redemption. Kaya dito, tulad natin, sa ngayon, ang tinapay ay maaring sumagisag sa ating mga pangangailangan. Pwede nating piliin na matugunan ang ating pangangailangan sa kaparaanan ng Diyos o sa ating sariling pamamaraan. Maraming mga tao ay naghahanap ng panustos sa pamamagitan ng pagnanakaw, pagsisinungaling, kaysa magtrabaho ng gusto at hanapin ang kaharian ng Diyos. Maraming gustong magkaroon ng ganap na kasiyahan
Halimbawa ay sa sex, sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa hindi naman nila asawa, o sa mga pangangalo niya at hindi sa loob ng matrimonyo ng kasal. Anumang uri ng pagbibigay ng kasiyahan sa nasa ng laman ay hindi nakasaling sa salita ng Diyos at tawag dito ay pagnanasa ng laman at dapat nating mapagtagumpayan. Anything na gusto nating masatisfy ang ating kagustuhan na lagpas sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang tawag po doon ay lust of the flesh o pita ng laman. So, pangalawang bahagi kung saan tinukso si Jesus ay pagmamataas sa buhay. Ito yung tinatawag na pride of life. Ang magpatihulog mula sa tuktok ng templo upang saluhin siya ng mga anghel ay isang pagpapakita ng pangsariling kapangyarihan laban sa mga relihiyosong leader ng kanyang kapanahunan na lumaon o hindi nagtagal ay umusig sa kanya hanggang siya ay mapako sa krus. Pwede niyang itatag ang kanyang kaharian ng mas madali sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa madla. Ngunit ang paggamit nito ng kapangyarihan ay makakapigil sa kanya sa landas ng krus. At kung mangyari ito, walang magiging pagbububo o walang magiging shedding of the blood ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang pag-asang ayon sa ganitong uri ng tukso, ang pagsang-ayon sa ganitong uri ng tukso, if Jesus yielded doon sa pamamaraan ng dyablo na magpapatihulog siya at sasaluhin siya ng mga anghel, kung ang Panginoon ay nag-give in doon sa temptation na yon, yun ay magiging downfall ni Jesus sa tinatawag na pride of life. Katulad din ng tayo'y natutukso sa ating mga naisin sa buhay na pangsarili. Tayo ay maharap sa pagsubok, natutuksong hindi sumunod sa batas ng kapamahalaan sa tahanan, sa komunidad, at sa simbahan. Tayo natutukso na lumabang kapag tayo'y tinutuwid. Nagre-reklamo kapag dinidisiplina. Tayo'y natutukso na gawin ang sarili natin na mas mataas o mas mahigit kaysa iba at nalilimutan na natin na ang dapat ay magpakumbaba at maging mababang loob tulad ni Kristo. Pangatlong bahagi kung saan siya tinukso ay sa pagnanasa ng mata. Ito yung tinatawag na lust of the eyes. Ang pag-aalok ng mga kaharian sa mundo kay Jesus ay tila makapagpapadali ng kanyang misyon. Sa kabila na alam niya ang kanyang misyon, tinukso siya na gawin ang kanyang paghahari sa madaling paraan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng katapatan kay Satanas. Minsan pa, isang maling paraan upang maitatag ang kanyang kaharian, ang nais ialok ng dyablo. Sa ating mga bagong panahon, ang mundo sa ilalim ng impluwensya ng kadiliman ay nag-aalok ng maraming bagay. Higit kay Kristo at sa spiritual na buhay, ang mga Kristiyano ay natutukso na ubusin ang kanilang oras at bawat minuto sa mga modernong kagamitan o gadgets tulad ng cellphone, tablets, computer, at konting panahon na lamang, minsan nga ay wala pang panahon sa pananalangin at pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Tayo ay natutukso sa maraming gawain sa paaralan at sa community. We are so busy sa school, sa community, pero
Wala tayong time para maglingkod sa Diyos. Minsan, yung araw at oras ng pagsamba sa Diyos, nagagamit pa natin sa hanap buhay, sa pagpasyal, o sa kung saan paman. Natutokso tayo sa mga mapang-akit na larawan o itsura sa punto na tayo ay nagpapantasya sa ating mga kaisipan. Ito yung mga pornografiya na nagbibigay ng imahinasyon sa isipan. Tayo natutokso na magkamit ng mga ari-arian at mga kayamanan hanggang sa punto na tayo nagkakaroon ng pag-iimbot. Kaya dito po, ito yung areas where Jesus was tested. Kita ng laman, pagmamataas sa buhay, kita ng mata, at ganoon din po sa ating buhay. Ngayon, paano napagtagumpayan ni Jesus ang tukso? Nag-ayuno siya at nanalangin. Sinabi ni Jesus, siya ay nananalangin. Sinasabi dun sa teksto na binasa natin kanina na siya ay nananalangin at nag-aayuno nang siya ay tuksuhin ng dyablo sa ilang. Napaka-igting na pakikipag-isa sa Ama ang dahilan kaya nagtagumpay siya sa tukso. Yung pong salitang napaka-igting, yung intimate, no? Yung intimate moment niya. Intimate relationship ni Jesus sa kanyang Ama. Remember, at that time, si Jesus ay nasa katawan tao. He can feel the temptation like anyone else because He is in a human form. Pero ganun pa man, nagtagumpay siya simply because at that time, He was praying and fasting. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 36 verse 41, sinabi ni Jesus, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nahahanda, ngunit mahina ang laman. Ang mga matagumpay na lalaki at babae na mababasa natin sa banal na kasulatan, sila po ay prayerful, mapanalanginin sila. Maraming katotohanan, tuwiran at hindi tuwiran sa luma at bagong tipan, kapag ang tao'y nanalangin, may gagawin ng Diyos. Whenever the man of God prays, God works. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 11 to 12, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Dagdag pa niya sa chapter 6, verse 18 ng Efeso, ang lahat ng ito'y gawin niyo sa pamamagitan ng mga pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayo maging handa at manalangin sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ang tulong ng Diyos sa panahon ng kaguluhan ay laging makakamtan ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dagdag pa dito, sinabi ni Jesus sa aklat ng Lucas, chapter 21, verse 6, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkakaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Kung lumalapit ang tukso doon sa mga tao na merong marubdob na pananalangin, gaano pa kaya sa mga tao na hindi nananalangin? Ang tukso ng katamaran sa pananalangin ang unang tukso na dapat nating mapagtagumpayan. So, paano pa hinarap ni Jesus ang tukso? Hinarap niya ang tukso gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Si Jesus bilang tao ay alam na mabuti ang mga kasulatan. Nilabanan niya ang mga kasinungalingan ng dyablo at ang mga hindi wastong paggamit ng mga talata sa kasulatan, katulad ng
nangyari sa Hardin ng Eden, nang tuksuhin si Eva ng ahas, binaluktot ng ahas ang katotohanan sa pagsasabing, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay kapag kinain nyo ang bunga. Yun ay makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 4. Gayong sinabi ng Diyos na totoong mamamatay kayo doon sa chapter 2 verse 17 ng Genesis. Dapat bantayan natin ang ating mga puso sa mga mali o mga katuruan na naglalaman ng hindi buong katotohanan, o sa mga boses na naririnig natin sa ating mga isipan kung tayo ay natutukso. Bayaan natin ang salita ng Diyos ang maging timbangan sa lahat ng boses na ating naririnig. Sa lahat ng pagkatukso ng dyablo, ang sagot ni Jesus, nasusulat. Makikita ho natin yan sa Matthew chapter 4, verse 4, verse 7, verse 10. It is always na sinasabi ni Jesus, it is written. Gamit niya yung Word of God. Ang paraan upang mapagtagumpayan ng tukso ay ang madiing pagtugon ng ating kaisipan sa nasusulat sa salita ng Diyos. Sa kaisipan, unang nagaganap ang labanan. Kung pahintulutan ang isipan natin sa tukso, ang ating katawan ay susunod dito. Kapag natalo tayo sa isip natin, ang ating katawan ay susunod doon. Bilang mananampalataya, kailangan maglaan ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan. Dapat pa nga, kung may kakayanan po tayo, ay magsaulo tayo ng mga importanteng talata sa banal na kasulatan, katulad halimbawa ng PIN code ng ating ATM o ng mga credit cards. Ito'y mahalaga. Ganyan ang mga salita ng Diyos na nagsisilbing PIN code natin upang magtagumpay. Kailangan natin bilang mga mananampalataya na magkaroon ng patuloy na kaalaman at karunungan sa salita ng Diyos. Ano pa ang ginawa ni Jesus upang magtagumpay sa tukso? Kanyang sinaway ang dyablo at ang masamang kaisipan na hatid nito. Makikita natin na sinaway ni Jesus ang dyablo sa Matthew chapter 4 verse 10. Walang laban ng kapangyarihan ng masasamang espiritu laban sa kapangyarihan ni Jesus. Yan po ang ating tandaan. Ang sawayin ng dyablo at ang masamang kaisipan na hatid dito ay tulad ng pagsakop sa mga talunang kalaban. Ang basehan ng ating lakas ng loob upang sawayin ang kaaway ay dahil sa tagumpay ni Kristo laban sa mga pinuno ng kadiliman at mga hukbo niya. Talunan na po silang lahat, mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito ay para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam mo, dinagdagan pa ito ni Apostol Santiago sa chapter 4 verse 7, ang pagsaway ay kinakailangan, no? Sabi ron ay sawayin niyo ang dyablo at ang dyablo ay lalayo sa inyo. Ang pagsaway ay ang paglaban. Kapag nilalabanan natin ang dyablo, ating inaangkin ang ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. Napaka-importante po niyan. Kaya dito, sinasabi natin na lagi ho nating isipin ang mga bagay na mabuti, kagalang-galang. Isipin natin na tayo anak ng Diyos, ang Ama natin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng gumalaw sa atin. Sawayin po natin ang dyablo. Yun po ay isang paraan ng paglaban.